Higit 800 segunda manong sasakyan mula sa Japan at South Korea ang dumating sa Port Irene simula Disyembre nung nakaraang taon. Git naman ng Cagayan Economic Zone Authority, hindi raw iligal ang kanilang operasyon dahil mismong korte raw ang nagpapahintulot sa kanila na magbigay ng permit sa mga car importer. Narito ang report. Ipinasilip ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA ang kontrobersyal na Port Irene na bagsakan ng mga segunda manong sasakyan mula sa ibang bansa. Simula December 14 nung nakaraang taon hanggang nitong January 27, may 847 second-hand vehicles ang dumating mula sa South Korea at Japan. Yan ay sa kabila ng inilabas noon na Executive Order 156 ng Bureau of Customs na nagbabawal sa pag-aangkat ng mga second-hand vehicles. Ayon sa CEZA OIC na si Engineer Julian Jovi Gonzalez, walang nalalabag na batas sa patuloy na operasyon ng Port Irene, lalo't may basbas ng korte ang operasyon nito. Based on the court decision from APARI, they compelled CEZA to grant import permit to those importer. The import permit granted by CEZA is good only for CEZA territory or within the free port. Kapansin-pansin ding may mga plate number na ang ilan sa mga sasakyan. Hindi raw ito kasama sa 3 kadarating lamang na shipment mula nitong Disyembre. Ang mga sasakyang ito raw ay kabilang sa lumang batch na naproseso na. Binigyan na rin daw ng gate pass at naghihintay na lamang ng buyer. Naka-confine lang sa area yung mga used vehicle na yun until such na i-process ng mga line agencies like Bureau of Customs, LTO, and BIR. Kapag lumipas ang 3 buwan ng nakatenga ang mga sasakyan at hindi pa napoproseso, kukumpiskahin ng ahensya ang mga sasakyan o ibabalik na lamang sa port of origin. Ang lahat naman ng gastusin para maibalik ang sasakyan ay sasagutin na ng mga importer.